Lumaki na to, dumami na, tapos biglang nabulok yung iba, tapos naninilaw, nagkakaroon ng mga basa-basa. So, yan yung nangyari dun sa ayan, o, di ba? Di ba? Ano naiisip yung korte dito sa isa na to? Natatawa talaga ako kasi watermelon na design. Oh, di ba? Napakaganda niya. Natingnan, oh. Sobrang ganda. Manaog ka irog, o yun yung tinatawag na diskida. Hello everyone, this is Sir Misunao of Mini Dino Park and Eco Garden, and in today's video mga ka-MDP, pag-uusapan natin isang halaman na naman kakaiba. Medyo naluluko ko ngayon dito sa variety ng plants na to. May bago tayong halaman, at ito ay walang iba kundi ang Dischidias. Kaya ano nga ba itong mga Dischidias? Kaya kung ready na kayo, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP, at ngayong araw nga na to, mayroon akong mga bagong plants na ibibida sa inyo. Yan. Katulad na nasabi ko kanina, ito ay yung mga Dischidia. And tinignan ko, ano nga ba yung mga Dischidia ko na existing dito sa garden? Kaya naman kanina umikot-ikot tayo at hinanap natin yung mga Dischidias natin na alaga. Ilan lang naman yan, pero dinagdagan na natin. Kaya nagbili tayo ng bagong mga halaman na ipakikita ko sa inyo. Tapos tingnan nyo rin yung clips ng pag-ikot natin kasi hindi ko talaga makita yung mga Dischidia ko dahil nga kalat-kalat yung halaman natin. Pero sobrang nakita ko yung mga problema nila na meron pala akong mga maling practices na ginagawa dun sa ating mga Dischidia. Kaya hindi sila nagtatribe o hindi sila lumalaki, hindi sila nabubuhay, minsan namamatay. And yan yung ating pag-uusapan ngayon sa video natin. Kaya panoorin nyo yung ating pag-ikot. So ayan na yung ating ginagawang phase 2. Ayun yung phase 1. Tapos ito yung phase 2 nung ating ginagawa. And kaya ako narito is hinahanap ko yung aking isang klase ng Dischidia pala siya. Ngayon ko lang nalaman na member din pala ng Dischidia yun. Sa dami nito, hindi ko makita-kita. Ang nakita ko yung Hoya na tricolor ba yun? Queen. So, ang hinahanap ko ngayon is yung Dischidia na Jade. Dragon Jade kung tawagin. Parang kumpul-kumpul yun na yan, nahanap ko, oh. Parang nakita ko dun is yung crinkle. Hindi pa tayo dun. Punta tayo dun sa gabi. Nagkakakot sila dun. Teka lang. Daan muna tayo. Hanapin natin dito. And, ayan. Teka lang. Ayan. Dadaan tayo. Nahanap ko kasi dito. Ay, eto. Kaso crinkle root to. Baka hindi ito. Hindi to. Hoya kasi to. Hoya. Ito lang. Ayun. Ito pala siya. And, alam mo, hindi na to lumaki. Ganito na to nakuha ko to. Bigay lang sa akin to eh. So, buti na tagpuan ko. So, dali natin to doon. Siya. Tapos, sabi nila na yung manaog ka irog, o yun yung tinatawag na Dischidia ioyanta, or basta ayoyanta. Ayun, meron tayo dong manaog ka irog. Kukunin ko yun. And tapos meron pa rin dun eh. Ayun o, doon sa may likod na yan. Yan. Ayun, meron pa ako dun isa. Pero ito na lang isa muna kukunin ko. Parang ito mas medyo mahaba-haba. Ayan. Kukanin natin.
Teka muna. So, ayun. And, maikli na siya. Pero, dumami na siya. Dumami na siya. Ang gagawin ko, kukunin ko yan para pagsasama-samahin natin. Wala yung hinahanap ko. Oh, kitam. Ito yung mas malago. Ito yung pinaka mother plant ko na ang ganda niya, oh. Lago-lago nito. So, ito pala ay pamilya ng Discida. Pero ito medyo maano siya. Hindi bilog-bilog pero ayan, oh, ang ganda. So, pakaganda. So, ayan na nga, sa pag-ikot natin kanina, nakita natin yung Discidia Dragon Jade na tinatawag. Yung pala yung tawag doon. And pati yung Banaog Kairog, ano pala yan? Discidia pa yan. Nasa pamilya ng Discidia. Kaya tingnan na natin itong mga halaman. Ito na nga, yung una nating nakuha, syempre itong ating, yan. Dragon Jade, Numularia. Discidia Numularia Dragon Jade. Ang tawag nila. And, yan. Minsan kasi ito, nagsusurvive. Minsan naman hindi. Kasi, tingnan nyo, oh, parang konting-konti na lang. At feeling ko, siya ay hindi lumalaki. Bakit kanyo? Kasi, ito palang mga Discidia, dapat, ang kanilang soil ay ganito. Yan. Coco cubes, coco husk, yan lang dapat kanilang mga soil. Kapag ganito, ito napansin nyo, ang ginamit ko dito is pamis, tsaka mga soil mix, hindi siya nagtatribe or hindi siya lumalaking ng mas maayos. Tapos, may times na lumaki na to, dumami na, tapos biglang nabulok yung iba, tapos naninilaw, nagkakaroon ng mga basa-basa. So, yan yung nangyari dun sa ating Discidia Dragon Jade. Ito ay 2 taon na sa akin, pero nagtataka kayo kung bakit ganito pa rin. At ang nakita kong reason kung bakit ay yun ngang lupa niya, dahil ang ginamit natin dito ay pamis tsaka soil mix na ginagamit natin sa cactus and succulents, which is mali pala. Dapat pala ang gamitin natin is itong ating yan, mga coco husk, coco fiber, coco cubes. Yan ang mga dapat na ginagamit dito sa uri ng halaman. Kasi hindi ko alam na ito ay pamilya ng Discidia before. At natuwa lang ako sa kanya kasi bigay lang to sa akin. Natuwa lang ako sa kanya dahil sa kanyang kakaibang itsura. Diba? Pero ngayon, ang gagawin ko is itong Discidia natin na Dragon Jade ay ililipat natin. Tapos papalitan natin ng yan, coco cubes. So yan yung ating natagpuan kanina na inikot-ikot-kot, hindi ko makita-kita. Akala ko nga patay na to, pero yung pala nag-survive pa. And dahil nga ngayon alam na natin yung gagawin, yan, gagawin nating palitan yan. And tingnan naman natin yung sunod nating nakita. Although meron ako nito, yan. Meron ako ditong makakapal nito. Pero yan, ito yung tinatawag nilang Banaog Kairog. O ito ang tinatawag nilang Oyanta. Oo, yan, Banaog Kairog yung ating pagkakakilala dito. Marami yan, mga kumakalat lang, kumakapit sa pader. O, tingnan nyo, napansin nyo ba, itong isang ito ay talagang dried. Yung kanyang pinaka-stem, maaari kasi na hindi akma yung kanyang lupa. So, ano nga ba ginamit ditong lupa? Kita nyo naman, clay na mayroon siyang rice hull. O, yan. Problema sa kanya is nag-stuck ang tubig dito sa ganitong klase. Ang gusto ng mga Discidia, yung moist siya, pero nadadry, madaling matuyo yung kanyang medium. Kaya ayan o, tingnan nyo, may tendency na magka root rot, mabulok yung mga ugat,
maging dry kasi ito, kapag naman natuyo ito, sobrang tuyo. 'Di ba? Nag-stick yung tubig diyan, pero pag sobrang dry naman, hindi nakakapag-hold ng moisture. Kaya napansin ko na ganito yung naging resulta doon sa ating Manaog Kairog o yung tinatawag nilang Dischidia oyanta. Ayan. Pero, ayan naman, may mga possible naman siya. Actually, meron ako nito, malago na talaga. Pinakita ko dun sa ating paghahanap kanina. Kaya lang, this one is talagang papalitan natin siya ng lupa. Tapos, ayun, ang gagamitin nating medium is yung coco cubes. Ayan. Para mag-survive siya. Ito kasi, napansin nyo, kasi ang tingin ko before dito sa mga Dischidia is Hoya. Pamilya ng Hoya. Pero magkalapit lang sila. Parang magpinsan. Ganon, magpinsan. Parang magpinsan sila ng Hoya. Kasi sa pag-aalaga, meron din silang same na procedure ng pag-aalaga. So, itong mga Dischidia yan, napakaganda. Kasi yun yung humahaba. At yung itong may mga variety talaga na madaling alagaan talaga. Kung susundin mo lang yung tamang proseso. Kasi number one rules talaga sa mga Dischidia is ayaw nila talaga ng tubig. Oo. Ayaw nila ng tubig, and yun nga yung nagiging problema. Kapag nag-overwater ka, maaring mabulok or hindi mag-survive. Pag nag-underwater ka naman, magkakaroon naman ng dry rot yung stem. So ito yung ating Dischidia oyanta o yung tinatawag na Manaog Kairog. Pero ito, meron din ako nakita nito na variegated siya. And hanapin natin yan para maidagdag natin sa ating collection. So yan lang naman yung dalawang Dischidia ko na hinanap. Dahil ito yung atin, itong previous video, yan, pinakita ko na sa inyo tong Dischidia natin. Yan, unahin natin itong bilog-bilog na to na nagagandahan ako. Ito ay yung tinatawag na Dischidia numularia. Yan, base na rin doon sa inyong mga pagtulong sa akin sa pag-ID ng mga halaman. Nung mga nakakaraang video, ayan, nalaman ko yung mga pangalan nila. Kaya sobrang thankful ako na napaka-active ng ating mga subscriber. Nung mga nakasubscribe dito sa ating YouTube channel. Ayan o, ang ganda ng Dischidia numularia. Bilog-bilog siya, tapos, yan. So, kung napapansin nyo, ang ginamit dito is compost, yung gilid. Tapos, ayan, coco, nakabalot din yung kanyang pinakaugat sa coco cubes. And, tingnan nyo, susurvive siya. Kaya lang, ayan, may mga nadadry rin na ganyan. Siguro ito, dapat i-full na natin ng puro coco cubes para maganda. So, susunod ko papakita sa inyo is itong, ayan, kung ito ay may green na form, may variegated na form yan. Ito, yan. This one, oh. So, ito ang Dischidia numularia variegata. Yan, may variegated siya. Kaya lang napansin ko, may dry dito. Kasi ito ay dry na, oh. Kita nyo. Dapat laging moist to. So, paano ba pagdidilig nito? Parang succulents din po, kapag tuyo na yung lupa, o tuyo na yung medium, tsaka po diligan. Paano ang pagdidilig? Tamang pagdidilig nito. Hindi basta katulad ng succulents na paunti-unti, papunti-unti. This one po, kailangan po isoak nyo or ilubog sa tubig. Papakitaan ko kayo mamaya ng kung paano pagdidilig nito. At ilalagay natin yung clips dito na lang. I-insert natin yung clips na pagdidilig. Ang gagawin nyo is kukuha kayo ng timba. Tapos, isosoak nyo yung pinaka paso niya, siguro mga 1 oras, tapos tsaka nyo po i-drain, patutuyuin, tapos isabit nyo na uli. Yun yung tamang pagdidilig nito dahil gusto nyo ng moist. Kasi kung hindi po moist itong kanyang medium, ganito po ang aabutin niya. O, madadry po siya. Ito nyo po. Ayan. Nag-dry yung kanyang mga stem dahil sobrang tuyo na po nitong lupa. So, ito ay papalitan din natin ng pure na coco cubes na rin. And tatanggalin na natin. Okay naman itong kanyang yan.
lupa. Pero mas maganda kung yung talagang compost na ang ginagamit nyo is coco peat or pwedeng gamitin nyo yung bark ng trees, ng leaves ng trees. Mas maganda po siya, yun yung gamitin nyo i-partner dito sa coco cubes. Pero kung pwede rin po na purong coco cubes na lang din. And ito talaga kailangan niya talagang nape-fertilize. Pero sasabihin ko sa inyo yung merong mga symbiotic o na relationship sa nature ito. Mamaya na ikukwento ko sa inyo yung mga Dischidia. Ayan. So ayan po, ayan yung ating Dischidia numularia na variegata. Yan, bilog-bilog din siya na may variegation yung kanyang mga dahon. So susunod naman natin itong yan. Kung nakikita nyo, ito yung pinakita ko nung ating last video na may mga parang maliliit na puso. Ito naman yung tinatawag nilang Dischidia ruskifolia. Yes, ruskifolia. Yan. Hindi ko matatasan minsan kasi nabubulol ako. Alam nyo naman ako, bulol-bulol. So, ayan. Ang tawag din nila dito, para mas madali, is million heart. Yan. So, paano nyo ba nakikita na ito talaga, sabi ko sa inyo, ayaw na ayaw talaga ng tubig. Kasi, pansinin nyo yung kanyang mga dahon, yan. Tumataba rin siya na parang sa succulents. And, yan, pag dadadry din siya, ang nangyayari sa kanya is kumukulubot. Yan, medyo kulubot. So, ibig sabihin yan, kailangan niya ng diligan at isoak sa water. Kasi, kapag mataba yan, ito, yan, ibig sabihin yan, meron pa siyang mga water sa kanyang katawan at sa kanyang mga dahon, kaya pwedeng-pwede pa siyang hindi diligan. Pero, this one, napansin ko, salatin nyo yung lupa, o salatin nyo yung medium nyo, or kung coco cubes naman yung inyong gamit, makikita nyo naman na basa-basa pa yon. So, this one is tuyo na, kaya dapat na siyang isoak. So, ito ay papalitan din natin ng coco cubes. So, yan. And, ito naman, isa na to ay yung Rustifolia million heart naman na variegata. Yan, no? Ang ganda, di ba? Oh. Ganon din siya, mayroon din siyang parang maliliit na puso, pero variegated naman siya. O, tingnan nyo. Napakaganda ng kanyang mga dahon. So, di ba kapag lumaki, makikita nyo kasi yan. Ayan, kaya lang, ayan rin, nagda-dry din to. Madaling mag-dry po itong mga kanyang mga stem kapag po hindi talaga ma-moist o nauubusan siya ng moist dun sa kanyang pinaka-medium. Kaya po, tingnan nyo mabuti lagi kung ito ay may moist pa. Yan. So, ito, ilubog nyo lang po ng mga 1 oras yan. O, okay na yan. Basta sipsipin nung kanyang mga coco cubes yung pinaka-tubig. And, mga ulitin nyo yan. After 2 weeks, pwede nyo ulitin. So, makakapag-hold pa siya ng moist na magagamit nitong plants sa mga darating na araw. So, ayan po yung ating million hearts na variegated na makikita nyo. Ayan, makikita nyo kapag halimbawa yan yung sign na talagang kailangan nyo ng diligan dahil minsan nagpaparang crumple din yung kanyang mga leaves. Nito nga ano na to. Kasi although meron talaga na variety ng Dischidia na talagang nagka-crumpled. Meron po niyan. Oo. Yung major, wala ata ako nun eh. Meron talagang variety talaga na nagka-crumpled. Pero hindi siya underwater. Talagang nagta-transform lang siya from smooth na leaves papunta dun sa crumpled na leaves niya. Yun yung Dischidia major. Yan naman yung kanya, no? So, ayan yung ating nakikita nyo dun sa ating mga previous video na Dischidia ko. Ito, medyo may mga pagka-pricey din yung mga Dischidia. Sasabihin ko sa inyo mga presyo. Ito, umabot to ng 1,000, tong 4 na to. Pero yun ay mura na ha, pinakamura na. Umaabot yan ng isang ganito, 500 minsan. Oo, depende ha sa supplier at depende kung pang ilang supplier na yon. Kasi yung iba naman, mahirap talaga kasing minsan na ito ay slow grower din. Oo, hindi siya ganun kabilis lumaki, lumago.
Pero sinasabi ko sa inyo na napaka worth it nung feeling nyo kapag halimbawang nakita nyo sila na talagang lumago na, nagkaroon na ng naparami nyo na, talagang masaya sa pakiramdam. So, ayan yung ating diskidya na ililipat din natin yan. Riripat din natin yung ating mga ibang diskidya. And susunod naman natin ito, yung mga bago. Ito na yung hinihintay nyo, mga bagong halaman. So, unahin na natin tong isa. Ito yung tinatawag nilang Dischidia pectinoids. Bakit ito ang inuna ko? Kasi tuwang-tuwa ako dito. Look, tingnan nyo yung korte. Ayan. Dalawa yan. Ayan, o. O, diba? Diba? Ano naiisip nyong korte dito sa isa na to? Natatawa talaga ako kasi tingnan, medyo, ito yung sinasabi ko, parang kulukulubot yung dahon na parang hindi maintindihan kung ano to. Sabi ko nga kung nagkulay brown to, iba na maiisip ko dito. Yan. Kasi tingnan nyo yung itsura. Diba? Napakaganda. Minsan talaga sa halaman, napaka weird ano. May mga korteng weirdo na medyo nakakatuwa, na nakukumpara natin sa kung anong bagay, na napapag-isip-isip tayo. Di ba? Di ba mga ganung bagay natin? So, pero eto, this one, ang ganda kasi meron ako nakitang pectinoids na hindi ganito yung dahon. Parang pabilog. Pero kasi ang mga pectinoids kasi yan, merong alam nyo ba, ang tawag dito is Dischidia ant plant din na tinatawag kasi ito daw ay binabahayan ng langgam. So, ang mga Dischidia ay friend sila ng mga ants. Kasi meron silang yung sinasabi kong symbiotic relationship nila. Ito, kapag binahayan ng langgam, yung pinaka-extract or nakukuha dong mga iba't iba doon sa mga iniipon nilang pagkain, nagiging pataba po nitong Dischidia. Tapos, plus factor pa nun, kasi dahil ginagawa silang parang storage room ng mga langgam, nakakatuwa na yun yung nakukuha nila dito sa Dischidia. At ang Dischidia naman, nakukuha niyang fertilizer doon sa iniimbak na mga pagkain, nakakakuha siya ng fertilizer doon sa mga iniimbak ng langgam. Ngayon, isa pa sa nagiging benefits ng mga Dischidia sa langgam is binabantayan nila yung mga Dischidia dun sa mga possible na harm o posibleng mga aatake dun sa halaman. Kaya meron silang symbiotic na relationship between ants tsaka itong tinatawag nilang Dischidia na pectinoids. So ayan, tingnan nating mabuti malapitan. Yan. So ito hindi open, hindi ko alam kung paano nakakaraan yung langgam doon. Possible na dito sa may pinaka, yan. Kasi ito parang pinagtaklob na, yan, pinagtaklob na dalawang dahon. Yan. Kapag matured na raw kasi itong mga, yan, yung mga dahon na yan, tsaka sila nagpo-form ng ganyan. Yan. So, tingnan natin yung mga dahon niya sa baba. O, pag hindi pa matured, ganyan. Tapos, ayan may bulaklak siya. Ang ganda ng bulaklak niya. Hindi ko alam kung parang sahoya din. Pero ang sahoya kasi maganda yung parang mga stars, no? Eto, pagbukan nito, tsaka natin malalaman kung ano itsura ng kanyang bulaklak. Pero maganda raw ang bulaklak niyan, eh. Ayan. Kita nyo, yan yung Dischidia na pectinoids na tinatawag. Pero yung ibang pectinoids nga na nakikita ko, pabilog siya. Yung pinaka dulo niya. I don't know kung ibang variety to ng pectinoids or ibang variety ng Dischidia. Pero, yan nga, ito yung pinagbabasihan natin talaga. Itong yan yung pinaka ant na bahay. Yung tawag nila dito is ant home. Yan. So, this is the Dischidia pectinoids na, yan, ito yung una ko talagang napansin at naging parang favorite ko. Yan. So, yan yung pectinoids. Tapos, tingnan naman natin tong isa. Itong, yan. Ito yung tinatawag nilang Dischidia imbricata. O, parang rose cabbage lang, di ba? Echeveria imbricata. Ito naman, imbricata. Mapapansin nyo naman ito, parang nagkukweba to. Kapag yan, ayan kita nyo yan. So, meron pa niyang mas malaki. Parang nagiging kuweba yung kanyang pinaka dahon. Yan Kita nyo? Na parang magkataklob din siya.
Pero this one, magkahiwalay. And ang ganda niyan, talaga. Nakakita ko nung isang nakaganyan yan, naka-curve, parang kuweba na dalawa. Nakaganyan, oh. So, yan yung imbricata na tinatawag na napakaganda, oh. Tapos, tinatawag din nila itong coin plants. Ito nga, may nakita ko dito na parang variegated, eh. Ewan ko lang kung variegated siya, pero hindi, eh. Oh, diba? Napakaganda. So, ayan yun, no. Pwede mong itanim. Yung iba kasi, ang ginagawa, pinuputol dito sa nodes. Yan, sa ilalim ng nodes. Tapos, nakaganyan siya sa lupa, oh. Ganyan yung pagpaparami niya. And, sa mga susunod na panahon, kapag napalago na natin to, papakita ko naman sa inyo yung propagations nitong ating, nitong mga discidia na napakagaganda. So, ayan, oh, mga bilog-bilog siya na parang coins na sinasabi nila din minsan pampaswerte din tong Discidia imbricata, eh. Kasi parang mga coins siya. Ayan, oh. Diba? Ang ganda. Tapos, eto, last na lang to, napapakita ko sa inyo, ay itong Discidia na ovata. Ayan na, hindi lang sa jade plant may ovata, ha. Dito rin may ovata, ang haba na, ayan, nagka-X na. Wait lang, alisin muna natin yung, yan yung papakita ko sa inyo ngayon. Ito naman ay ang tinatawag nilang Discidia ovata. Oh, parang jade lang. Kung ang jade, money plant, dito sa Discidia, ito rin, mga money plant tinatawag. Ang nakakatuwa naman dito sa obata, pansinin niyo yung mga foliage naman. Yan yung napaka-distinctive dun sa kanyang dahon. Yang parang watermelon na design. Oh, di ba? Napakaganda niya. Natingnan, oh. Sobrang ganda. And ayan, oh, mahaba din yan. Kakatuwa. And iba rin to kapag na-stress, ha. Papakita ko sa inyo. Ganyan. Yan. Mamula-mula siya. Pero ito pupula pa to. Yan. Pupula pa yan pag na-stress. Sobrang ganda niya. Minsan napapag tong petunia. Oo. Tapos napapagkama lang yung peperomia. Yan. Napamilya nila dahil nga dun sa kanilang mga guhit-guhit na parang design, 'di ba? Kung napansin nyo, talagang ang mga Discidia meron siyang form na parang oval, tapos may form siya na bilog. Yan. So, this one is ovata o yung tinatawag nilang Discidia watermelon naman. Yan naman yan. O, di ba ang ganda rin at ang haba na nitong isa na to, napakalash. So, yan yung mga bet kong alagaan talaga ngayon, yung mga Discidia. At naghahanap pa ako ng ibang variety nila na talagang iipunin ko. And now, nasa process pa lang ako ng pagpapadami. Kaya, eventually, yan yung ating, kapag marami na sila, ipapakita ko sa inyo kung paano ko sila pinropagate. At yung mga creative idea, syempre, dyan tayo, gustong-gusto natin yan, yung mag-isip ng creative ideas na pwedeng nyong magamit. Kaya lagi kayong tumutok dito sa ating channel, ha, kasi baka meron akong bagong ideas dito sa mga Discidia para hindi nyo mapalampas, ano. Ayan po yung ating mga Discidia. So ayan mga ka-MDP, napanood nyo na po yung ating video tungkol dito sa mga Discidia, and I hope natuto kayo dun sa konting na ibahagi natin about dito sa mga halamang ito. And thank you mga ka-MVP sa patuloy niyong pagsuporta at sa laging pagko-comment dito sa ating YouTube channel. Malapit na po tayo magpa-raffle, kaya patuloy lang po mag-comment para madagdagan yung entry ng inyong raffle dun sa ating giveaways ng MVP mugs. So ayan po mga ka-MVP. Tsaka po sa mga hindi pa nagsasubscribe, kung halimbawa po bet nyo at trip nyo ang mga halaman, gardening, like houseplant, cactus, succulents at marami pang iba, at may mga problema kayo dyan, pag-usapan natin yan dito sa ating YouTube channel. Kaya huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit po ang notification bell para laging updated sa mga latest naming uploads. At syempre, dun sa ating Facebook page mga ka-MDP, i-like and follow po yung ating Mini Dino Park and Eco Garden na page para naman updated kayo sa mga dumarating naming halaman at saka po sa latest naming promos. Syempre yung ating TikTok at Instagram, huwag niyong kalimutang i-follow yan, ha. Search nyo lang po Hermes Unaho or Mini Dino Park and Eco Garden, lalabas na po yan. Salamat ng marami mga ka-MDP. Again, this is Hermes Unaho, nagsasabi sa inyo ng Happy Planting! Bye-bye!